Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Papa Jack ako. Kahit si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Pero mas masaya kung maraming kasama. Ayun na nga, mga master. Magandang araw sa inyo. Magandang gabi kung anong oras yung man ito'y napapanood. Andito na naman po tayo sa ating maliit na pagsasalo-salo. Ano ba yung tatalakayin natin ngayon? Pero bago natin talakayin yung mga dapat natin talakayin, ay shoutout muna sa ating mga bagong subscriber at bagong followers. Oh, baka ikaw, baka hindi ka pa nakaka-follow tsaka nakaka-subscribe dito sa ating channel tsaka sa ating FB page, sa TikTok at maging sa IG. Aba, tumadami na tayo. Abay, papahuli ka pa ba? Sa mga bago lang dito at ngayon ka lang nakapanood, master, tayo ay nagre-review, tayo ay papakita ng magandang gawi ng isang siklista, kung ano man yung mga dapat gawin ng isang siklista at kung ano yung nararapat gawin ng isang responsableng siklista, lahat. Kaya nga tayo Bike Talk with Papa Jack. Bike Talk with Papa Jack. Pag-uusap-usap tayo ng lahat na may kinalaman sa bisikleta. Lahat ng may kinalaman sa pagbibisikleta, pag-uusapan natin yan. Kaya kung hindi ka pa nakaka-follow tsaka subscribe, baka naman, sigurado yan, may matututunan ka sa ating mga ilalabas. Pero, ngayong araw na ito, mga master, syempre lahat tayo nagbibisikleta at ang gusto nating bisikleta ay gravel bike. Yan ang pag-uusapan natin. Gravel bike ngayong 2026. Kung ano nga ba yung tatlong gravel bike na high-end na ipapakita natin. I-research natin para walang daya kung magkano, ano yung kulay, kung ano yung specs, maganda nga ba o pangit. So, kung interesado ka rito, may standby ka na. At bago yun, maraming salamat muna dito sa ating mga partner na to. Ayan, yung mga partner natin na yan, lahat sila kasama natin sa ating paglalakbay. Lahat sila ay katulong natin sa ating mga paglalakbay. So sa darating na February, March, April, meron tayong lalakbayin. So standby lang kayo kung saan yan. Okay? So bago yan, simulan na natin tong ating i-research. Okay, samahan nyo ako mag-research sa mga bike na to, kung flap ba o pop. Alright? Tara! Hop! Yan! Eto. Sisimulan natin sa ano ba yung meron si Cannondale. Okay, ano ba yung meron si Cannondale? Oh, shoutout nga pala sa lahat ng merong Cannondale bike ng mahilig sa Kaad. Si Kaad, eto meron tong bagong labas niya. Silipin natin yung bagong labas ni Cannondale kung maganda ba o hindi. Op, Topstone. Parang ano na to, no? Parang lagi ko na nakikita to. Si Topstone, ang available lang niyang color is copper. Pero meron siyang mga sizes, 47. Etong mga sizes na to, iba't iba yan eh. Nangyayari dyan, mga master. May mga 49, may mga 48, may mga broken sizes sila na yung mga manufacturer lang ang merong ganong size. Minsan hindi rin accurate minsan gaya nung sumubok ako ng 47, 48. Sakto lang sa akin. Pero pagdating sa Surly, ang size ko is 50, 52, mga ganon. Pero pagdating sa gravel, yung Sava ko dati naka 49 yata yon. Yung Sava ko na gravel bike. So dito meron siyang 47, 50 hanggang 54 siguro sa ating mga Pilipino, pasok yan. Etong Topstone. Topstone Carbon 2 AXS pala. Smart Sense. Naka 1x setup, malamang to 12 speed to.
Okay, tingnan natin. Silipin natin yung kanyang specs. Oh, okay, SRAM siya. Okay, ano 'to, mga 12 speed nga 'to. Ganda ng RD niya, oh. Parang ano, parang si Megatron. Tapos eto parang ano rin 'to, parang yung GT, 'no? Yung GT na naglalaro yung suspension dito. Sa GT kasi dito yung ano, dito yung medyo, suspension niya. Pagka nalulubak, gumagalaw-galaw din 'to. Pero ako, problema ko dito sa mga ganitong bisikleta, siyempre kalaunan, etong pinagdudugtungan niya rito, parang hindi siya pangmatagalan. Para sa akin lang yan, ha. Siguro dahil wala akong pambili ng ganyang kamahal. Tapos, battle cage, okay naman. Gaang to. Mamaya tingnan natin kung ano yung specs nito. Nakasram siya. Mukha namang matibay. Tingnan natin. Tingnan natin yung specs niya. Hanapin natin yung specs niya. Hanapin natin yung kabuuan ng specs niya para malaman natin kung sulit ba o hindi. Red, SRAM Red Explorer X. 13 speed siya. Oh, 'di ba? Tapos ito yung Super X1. Hindi. Mas okay sa akin 'to. Tingnan natin 'tong Lefty na 'to. Ito naman si Lefty. Okay, 8,000. Meron siyang 47, 51, 54. So same din nun. Tapos WTB. Bakit nga ba parang ano, bakit parang puro SRAM pag si Cannondale, ano? Siguro manufacturer talaga yan. Ayan ang gusto nila. Ito naman, SRAM Force naman to. Hindi natin wala rin pinagkaiba yung suspension niya. Ito naman, lagayan to ng mga tools siguro to. Lagayan ng tools. Tapos battle cage. Ito masarap pang karera eh. Magagaang to. Kasi usually, mga pangkarera, ito yung mga ginagamit nila sa mga gravel attack. Kasi magagaang na yan eh. Tapos sigurado ito carbon to. Okay. Roughly siguro mga ano to. Magkano ba tayo ngayon? Magkano ba to? Tingnan natin kung magkano to. 'Di ba ang dollars natin 56? 56. Oh. 56 times 7,000. 392,000. 392,000 para doon sa bike na 'yon. Ito yung magandang color, oh. Ito naman si Super SLX Evo SE. Tingnan natin 'to. Tingnan natin 'tong bike na 'to. Kung bakit ayaw niya. Ito 5,200. Ayaw niya, oh. Ayun. Ito 5,200. 56 times 5, 5,200. Aray ko. Oh. Aray ko. Ang laki. Ang laki. Saan ba? Ayun. 291,000. Pang kidney na to ah. Oh. Pero meron siyang sukat na 4651. Siguro sa mga Pilipino hanggang ano yan, 4651. Pwedeng makarating dito yan. Hindi ko alam kung meron na dito sa market nito ah. Itong 2020. Ang ganda ng color niya. No? Tapos nakasram rival. Etong drops niya siguro nasa 48 to. Kung nga ganun to. Ganda. Tsaka ang ganda ng kulay. No? Panalo rin sa presyo. Ang sakit. Ano to, ETAP. Ito, di battery, oh. Pansin niyo to? Battery yan. Ah, okay lang naman yan. Basta may spare ka. Pero sa itsura nito, mukhang ang gaang-gaang nito, no? Meron na kaya dito sa market nito? Tapos ano yung goma nito? O, pili na kayo. Kung anong dito sa Cannondale na to yung trip nyo. Ganda nito. Siguro hanggang mga 42C ang kasya dito.
Tapos ito naka 2 by 'to. Lahat ng mga kaninang tiningnan natin mga naka 1 by, eh, 'no? So ito 2 by, ito si Super 6 Evo SE. Not bad. Kaya lang out of stock online. So ibig sabihin mabenta 'to sa ibang bansa. Pero sa ano, sa Pilipinas malamang wala pa 'to. Ang pangalan pala nito ay Meteor Gray. Okay, si Super 6 Evo SE. O, tingnan niyo na kung ano yung type niyo ha. Evo SE. Tingnan natin to sa ibabaw pa. Baka meron pa si Cannondale na bago. Topstone. Ito may alloy din pala siya. Kaya lang ang problema sa alloy, parang mas maganda pagka nag-gravel bike ka. Magano ka na, carbon ka na. So, eto Super X2. Parang matagal na to kasi walang nakalagay. Super X, Super X2. Oh, yun yung bago nila. Ito yung bago nila. Yung kaninang itim pa lang tiningnan natin, si Super X, ito, si Super X LAB 71. Ito si Super X1. Tapos itong tiningnan natin na to, si Topstone Carbon 2 AXX Smart Sense. Ito bago din to. Super X X4 AXS. Yan natin. 4,100. Mas mura to. Mas mura tong Cannondale na to. Fire Orange. Wala siyang ibang available. Pero PIP 46 kumpleto rin. Ito hanggang 61 siguro ang ito. Hanggang si Wembanyama, sila LeBron James. Oy, si LeBron James nakaka-Cannondale yun ah. Tingnan natin yung specs niya. Ito mukhang 1 by din siya. 1 by nga. 1 by tapos RAM din. Ang swerte ni SRAM, no? Bakit kaya pagka mga high-end talagang si SRAM? Bakit kaya hindi kaya nakipag-ano si Shimano? SRAM Apex to. Malamang to mga sa 42 teeth. Tapos hindi siya, itap din siya. Wala ng kable. Oh, tingnan natin yung specs mamaya. Super X ganda oh. UCI approved. Dapat lang. Almost 300,000 tapos hindi pa UCI approved. Diba? Parang malaking kalokohan naman yata yun. Bibili ka ng almost 300,000 na bike tapos hindi pa UCI approved. Diba? So yun si Cannondale. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa isa pang medyo masakit sa bulsa. Ito yung tinatawag na pamalit kidney. Ito naman si S-Works. Si S-Works naman, ito yung mga bago ni S-Works. Magulat na kayo sa presyo. Diverge STR Expert. Silipin natin to. Kung magkano to. 500,000 to. Meron siyang dalawang color. Meron siyang, uh, ito yung satin black, diamond dust. Tapos, meron siyang gold, ghost pearl kung tawagin. Pero ang astig ng frame niya. High net. Pero hanep din sa presyo. Para ka nang bumili talaga ng isang Velos. Fortuner na second hand. Aray ko! Pero ito size pa ng Pinoy oh. Kasi sa bagay, Pinas nga ito, specialized to eh. S-Works, Pinas size, 49 tsaka 52. Tsaka yung presyo niya, pang Pinas. Ayan oh, di ba? So, 508,492. Alam mo yung mga ganitong makakabili ka nito sa mga high-end shop. May mga nagki-carry naman dito na mga mga talagang dealer. Tapos may mga subsidiary sila na nagbebenta gaya nila. Ay, ayoko na magsabi baka mamaya sabihin nila pinopromote natin sila nang wala man lang pahintulot. Tingnan natin ang frame nito. Ganda ng frame nito. Oh, ang ganda ng frame. Tingnan mo yung frame nito. Oh, ganda ng frame nito. Siguro to, nasa 40C.
Tapos ang sagad nito siguro hanggang mga 42 to 45. Ay hindi, malamang hindi na 45 to. O mga ganun, mga 45. Hmm, 'di ba? Tapos ang chainring nito mga 42. Grabe, no? Ang ganda. Ah, ang ganda niya. Ang ganda rin ng handlebar niya, oh. Ang ganda ng drop bar niya. Panalo. Yun, oh. Dapat lang, magkano ba naman yan? Eh, kaya lang, ang problema na, yung hinge nito, ito, parang naglalaro din to. Paano pagka naputol yan? Tapos ito, nag-loosen na to. Di ba? Ah, sigurado naman may ano yan. May maintenance insurance yan pagka ganyan. Tapos, sila mismo magre-repair, no? Tapos, battle cage dito sa base tube, tsaka dito sa seat tube. Mm, okay. Ganda. Oh, ayun. Tingnan nga natin mabuti to. Ayun. Oo nga. Pero anong purpose? Bakit kailangan nakaganto to? 'Di ba? Siguro meron silang ano, siguro meron silang explanation tungkol sa Hindi natin alam kung ano explanation nila diyan. Kasi wala tayong pambili niyan. Kahit gustuhin natin 'yan. Tingnan natin. Up. Eto. Oo nga. Lipat na tayo sa isa pa. Yung isa pang S-Works. Ito, 508,000 to, mga master, ha? Baka ano yung ano, presyo. Ito, mas mura-mura, oh. Ito, Diverge. Kaya lang, bago ba to? Pero kahit hindi bago yan, tingnan natin ano yung tsura. Ito, mas mura-mura, 175,000 to. 52. Tapos, meron siyang gloss spruce. Tapos oak metallic chrome wild. Combination ng black tapos itong color. Diverge Comp E5 kung tawagin siya. Okay. Kaya natin to. Walang gaanong specs na nakalagay dito. Pero ang astig din ano. 100. Oh, low stock, oh. So, ibig sabihin, mabenta to. Para sa 176,000. Diba? Tapos, ito yung specs niya. SRAM Apex, long cage, 11 speed. KMC, sunrays, hydraulic. Ba, pwede. Ganda. Tapos, Tempro, Geometry, Power Sports, pangkarera, pwede. Laban na laban. Pero kung mga 176, pwede ng pangkarera yan. Pero yung mga 500,000, kaya kung pangkarera yan. Masakit yun. Ito, mas mababa to. Mas mababa to. 91,000, Diverge E5. Meron siyang size 49, 52, 54. Ang color niya, so far ito lang yung nakalagay sa kanyang color. Wala nang ibang color na nakalagay sa kanya. Para siyang dark blue na hindi mo maintindihan. Hindi siya dark blue, para siyang kulay ni Stragi, cold blue. Yan, yung kulay ni Stragi. Meron din lagayan ng bote, lagayan ng bag sa ibabaw. Kasi iba, nilalagay ng bote yan. Para suksukan, alam mo yun? Kukunin lang niya sa harapan. Hanggang lang to, mga 40 silang goma nito. Sa harapan medyo malaki, sa likod medyo alanganin ka sa ano. Chainring nito 50-34 pang road bike. Big time. Claris, kaya pala 91,000 lang siya. 8 speed, Shimano, Sunrays, 1134 pa pang road bike nga ano. Pang road bike nga, no?
Ano to, road gravel to. Pagka ganito. Gravel road. So, ito lang yan. Pero tingnan natin yung sale nila. Baka meron tayong maburaot na sale dito. Wala. Mga apparel yung sale nila. Wala silang sale na ano. So, yan yung specialized natin, mga master. Punta naman tayo sa isang gravel bike na isang the best din. Ito si Trek. Ganda, no? Tayo maganda dito eh. Ito yung mga pang-bakbakan mo na ano. Tingnan natin to. Itong gravel bike na to, si Trek. Pagka nagkaroon kayo ng budget, mga master, ganitong mga bike ang kunin nyo, yung tipong mga high-end talaga, yung tipong hindi kayo mamaliitin. Ito, Checkpoint. Marami rin siyang mga sizes. Ito, mas mababa to. Mga 2,000, mga ganyan. Checkpoint ALR4 1.8. Kaya pinapa-add ko kaya to. Etong Checkpoint na aluminum. Aluminum to. Max tire hanggang 50. Hindi ko alam kung 650B o 700C. Tingnan natin yung tsura nito. Ang kapal, no? The best. Tapos, Max tire. Ang ganda nga. Makapal nga siya. Pero, ano to? Aluminum. Alpha 300 aluminum. Ang turing, oh. Yeah, boy. Stig. Pwede. Tapos, etong Gen 3. Yan natin itong Gen 3 naman. Wala na ba iba? Meron din silang frame set lang. Ito yung tinignan natin, AL3. Tingnan natin yung sana. Ibabaw. Silip pa tayo ng mga tatlo pa. Tatlong gravel bike pa. Checkpoint SL5. Ayoko to. Parang siya. Parang siyang Twitter. Ayoko yan. Ito maganda to. Pero wala akong problema sa Twitter, ha. Okay naman sa akin yung Twitter. Kaya lang, bibili ka ng 91,000 mukhang Twitter. Ito tayo. Sa Gen 3. $4,199. Sakit! So, kung may budget rin lang kayo ng mga ganyang high-end, bakit naman hindi? Maganda pa rin siya, syempre. Na mag-aano kayo ng ganyan. Syempre, ang tinatawag na status status symbol mo yan. Kung kaya mo rin lang naman bumili ng ganyan, bakit di ka bibili? Di ba? Kasi kung may kakayahan kang bumili ng mamahaling bisikleta, gawin mo. Pero kung sakto lang budget mo, pag-ipunan mo lang. O kaya talagang hindi kaya, edi mamirmis ka so kung hanggang saan lang kaya. Ito pa, oh. Yan yung itsura nito. Ito, Checkpoint Carbon. Ganda nito. Stick nito. Tikas, oh. Mga ilang kilo kaya to? Max tire nito. Ito pang gravel endurance. O sa mga gravel endurance, ano nga pala, cyclist, oh. The best to. Ito naman, wala ring kable. Itap din to. Wow! Ang ganda, no? Design siya sa touring. Design siya sa gravel. Gravel touring. Panalo to. Sabagay, nakalagay naman dito Gravel Adventure. Ang halaga nito mga master ay
$4,199. So basically kulang 300,000 din siya. Tapos available siya sa extra small, small, medium, medium large, large XL. So hindi natin alam kung anong sukat yung mga yan. Siyempre, titingnan nyo rin kung ano yung sukat ng medium. Baka mamaya yung medium size 50. Sabi ko nga sa inyo kanina, magkakaiba yung ano yan. Magkakaiba yung manufacturer sizing nila. Meron tinatawag na medium pero nasa 49 lang, nasa 47 lang na medium. Meron din naman na large pero yung large nila hanggang 50 lang, 51, 52, mga ganon. Mas maganda pag bibili kayo ng ganitong gravel bike, sukatin nyo talaga. Huwag kayong magre-rely dun sa, ano ka, medium ka? Sige, mag-gravel ka na, anong height mo, 5'8", o magano ka lang, mag-medium ka lang sa ganyang brand. May mga ganun So, mas maganda, pag bibili kayo, puntahan nyo mismo, tapos isukat nyo kung aabot ba sa sukat mo or hindi. Para meron kayong option. Hindi yung magbibili kayo, tapos, yun pala, hindi pala sukat sa inyo yung bike na yun. Mangyayari niyan, magpapalit kayo. Pagka nagpalit kayo, gastos yan. Baka mapalo kayo ng mga misis nyo. So, ayun na mga master. Yun lang. Ganun lang kasimple yung episode natin. Para itong 2026, kung meron rin lang kayong mga budget, kunin nyo na. Sayang naman yun. Mga ganung pagkakataon na may budget kayo. Tapos, biglang-bigla, gustong-gusto nyo naman masarap na bisikleta, magandang bisikleta. Hindi nyo nabili kasi may iba kayong pinaglaan ng budget. Might as well, ibili nyo na ng mas magandang bisikleta, tapos, since yung mga ganyang bisikleta kasi, yung Cannondale, Trek, S-Works, Specialized, kung ano man, BMC, o kung ano man mga high-end na bisikleta, Cervelo, Beat, mga ganyan. Yan, matataas ang resale value niyan. Kahit pabilin mo yan ng 300,000, kapag binenta mo yan, hindi bababayan ng 200,000. So, kukurot lang ng konti yan. Unlike dun sa mga budget bike o mid-range lang na bike, pag binenta mo yan, matik, babawag sa kagad ang presyo kasi saturated na yung market natin. Diba? So, kung hindi ka pa nakaka-follow sa akin, kung gusto mo pa ng mga ganito, mas marami pa, susunod kasi, i-review naman natin yung budget meal na gravel bike, budget meal na MTB ng 2026 na talaga namang sulit na yung presyo. Okay? Baka hindi ka pa nakaka-follow. Bibigyan kita ng pagkakataon para mag-follow. 3 seconds, ha? Ayun. Naka-follow ka na. Naka-subscribe ka na. Hindi pa rin. 2 seconds. Another 2 seconds. Ayun na. Ayos. Maraming salamat, Master, ha? Paano? Hanggang dito lang muna po tayo. Maraming salamat sa mga bago nating follower. Maraming salamat sa mga bago nating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. Follow nyo rin ako sa FB page natin, Bike Talk with Papa Jack. Yun lang. Lahat ng socials natin, TikTok, FB, IG, at YouTube. Lahat yun. Pare-pare yung pangalan. Bike Talk with Papa Jack. Alright? Hanggang sa muli. Palagi tandaan, mahihirapan pero hindi suko. Ako po si Papa Jack at narito ako ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Maraming salamat, mga sir. Ciao.